Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosan. Kasama po natin si Ramon Mon Ilagan. Mas kilala talaga siya bilang Mon Ilagan. Ang ngayon po ay nakapalaga na at official spokesperson ng UNA. Yan. Medyo batuhan talaga to. Kaya lang, ayaw sumagot ng diretsyo ng Vice Presidente. Baka naman na pwede mo akong sagutin para walang nangangapa dahil mahirap yung kumbaga ay naghihinuha lang. Ano? Yung tinutungkol ng nanumpa ng allegiance sa ibang bansa. Si Grace po ba talaga pinipitik? Ba't naman pinipitik si Grace po? Kuya naman, I was there eh. Nandun sa Quezon yun eh. Bale, 200 years birth anniversary ng isang bayaning kilala sa Quezon, si Capule. Wala naman siyang binanggit ng pangalan. Kaya nga, alam ko naman na walang binanggit na pangalan. Binanggit na pangalan. Pero may pinariringgan. Ay, definitely. Kasi siguro, may pinariringgan talaga. That's what I am asking. But that is different Sino na binanggit pinariringgan? mo. Diba? Sino pinariringgan? Yung audience doon. Yun naman ang malaking kalokohan. Yung audience mo, paparinggan mo, di ba? To make it straight, na nabanggit yon sapagkat noon, parang the same lang sila ng parang history tungkol sa pagmamahal sa bayan. Yung allegiance mo or katapatan. So, na-interpret ng mga reporters tapos nagkaroon ng ambush interview. So, sabi lang niya, it's up to you pero wala akong binabanggit na pangalan. Hindi kung naman, nataon man. No, it's not an interpretation. And it's not just an interpretation, a simple interpretation. Kumbaga, parang pagka dinescribe mo ang isang metal at tumuhulog ang description sa ginto, sasabihin mong ginto. Di ba? Pagka, alam naman natin yun eh. Di ba? So, are you now telling me na hindi nyo kayang diretsahin si Grace po? Wala naman na yung description na yon ay lumalapat kay Senator Grace po? Kasi pangit naman, no? Pangit naman na Kuya Daniel na tingnan na sabihin diretso ni Vice President doon na in fact, siya ay na deklarado na natatakbo, makakalaban tapos makakalaban ito. Hindi naman maganda. That's bad politics, hindi ba? Kailangan high moral ground na kasi presidente, siguro kung barangay lang yun But you're begging the question. I mean, the description actually is leading to that kind of thought. I mean, if you don't want that to happen, and then you should have not actually say anything that will lead to that question because you're begging the question. Hindi nga, pero ang punto lang, yung hindi naman nataon talaga na pareho sila ng parang... Come on, Mon. Yeah! Come on. You tell that to the Marines. You're a broadcast journalist. I mean, lagay natin na ikaw ay isang journalist pa at ikaw ang nandoon at nakasaksi. In all honesty, look straight into my eyes and talk to your heart. Are you going to interpret it that way? Actually, tinanong siya. Sabi niyo, who are you alluding to? Sino ba ang tinutukoy ninyo? Diba? Hindi niya binanggit yung diretsong pangalan. Kayo, nasa sa inyo yun. Pero alam niyo naman kung sino ngayon ang nangyayari. Diba? Exactly. So, he's referring to Grace po. He did not admit eh. Hindi not admit na, hindi, ako tinutukoy ko kay Grace. That's the reason why I am asking you. He did not admit. Admittance is different from actually not just saying it. Di ba? Parang you did not say it, but you meant that it was really Grace po that you're alluding to. Pangit kasi naman na, hindi, siya nga ang tinutukoy ko. Hindi maganda. Hindi magiging maganda yun. So, nare-realize na hindi maganda yun? Hindi maganda. So, if you are going to be advising him with that, hindi pala maganda na babanggitin mo yung mag-aano ka kay Grace po. Maganda ba naman na mag-allude ka something that leads to her as well? Hindi naman yung pagkakasabi nun kasi nagtama dun sa okasyon eh. Tungkol dun sa allegiance eh. So, pinapaalala lang niya sa taong bayan. Di ba? Mahalin ba? Don't treat me as somebody who's wet behind the ears. Di ba? Tama sa okasyon. There are so many analogies and there are so many things na pwede mong gamitin. Well, let's put it this way. Kung meron man tinamaan na ganun, bato-bato sa langit, di ba? Ang tamaan ay huwag magagalit. Let's put it that way. So, ibig sabihin, pinapatamaan talaga? Meron. Meron ganun. Kaya I will leave it at that. Diba? Sabi ko din sa kanya, boss, yun lang naman yun. You did not mention any kung sino yun eh, di ba? Pero tamaan sa
bato-bato sa langit ang So tamaan. ikaw pala ng nag-advise galit. na magsabi nun? Hindi naman. Hindi ka nag-advise, ha? Pinag-uusapan na lang namin yung ano. Okay. diba? So after, ano na yun? Oo, Afterthought oo. na. Pero yung pagkakagawa mo nun sasabihin niya, was that part of that? Hindi ko na binalangkas? alam sa team ni Hindi. Vice So hindi President. ikaw hindi ka kasali doon sa nagbalangkas? Of course, may mga advisors naman. Okay. Vice But President. if you will be advising him with regard to that, will you still let go of that? Alam mo yun, nakasulat yun doon. Anong advice mo sa kanya? Kasi hindi ko nakita eh. Sasabihin niya yun What I'm saying, halimbawa, kung ikaw yung nandun, nakita mo halimbawa doon sa of course, as a journalist, meron kang mga, napo-foresee mo na yun dahil alam mo na may aanggulo di ba? Whether he really meant na yun ay patungkol sa kung kanino man or wala naman siya talaga halimbawang intensyon. If you have seen that, would you advise him to go on with that? If that is really relevant and important na pwedeng sabihin according to the occasion, I will tell him. Kailangan yung sabihin yan. No. But that specific, looking from the hindsight. From the hindsight, tinignan ko. Kasi iba yung kung kailangan sabihin. Hindi, ikaw, analysis mo ngayon. Nakita mo yan. I mean, siguro mapupursi mo na yon even before nabitawan yun ng Vice Presidente. Will you still advise him? Sige, tirahin mo yan. Okay lang. Okay lang. Okay, Because okay in lang. the end, it will be an issue also. Di ba? Kung sabihin na natin kung ito ay posibleng maging issue din yung binabanggit ng residency, etc. In the end, magiging issue you cannot avoid. So, diba? ang una ay tumitingin ngayon na ito'y erase ninyo ito. At kasi alam naman natin for a fact na isa sa mga contenders si Senator Grace po. At maaaring kung tumuloy siya talaga na tumakbo na bilang presidente, ay isa sa magiging pinakamalakas na makakalaban ni VP Binay. Tama? Pinag-usapan nyo na ba if you're going to raise this? Ang una. Oo, at ito ay kayo'y magsampa ng complaint with regard to the qualification of Senator Grace po? Wala. Hindi pinag-uusapan yan. So, hindi nyo pinag-uusapan. Pero ito ba ay gagawin ninyo na erase ninyo o papabayaan yung tumakbo si Grace po? Hindi na siguro gagawin ng una yun. Kasi unang-una, nilaunch ang partido at ang gusto lang niya, ipaalam anong gagawin. Alright, so hindi dapat mas mataas na yung Okay, mas so mataas na yung antas ng labanan. Hindi nyo ipapadisqualify si Grace po? Could be ibang grupo siguro but not necessarily coming from una. Basta okay. Importante sa amin, ito yung gagawin ni Vice President. So, itong kanya makakasama, ito yung problema natin at ito yung solusyon na dapat natin gawin. So iba ang papatrabahuhin nyo na mag-file? Hindi, not necessarily. Hindi namin alam. Okay. Hindi namin Kasi alam. maaaring may ibang kampo din Yes. naman na mag-file nun, mag-raise ng issue. Kasi kuya, hindi lang man si Vice President, no, posibleng, 'di ba? Alam naman natin, although hindi pa nagdi-declare at umaasa sa Secretary Marrojas. Posibleng galing sa kampo nila o posibleng galing sa kampo ng NP o kung kaninong kampo. Pero not for una, honestly, we have not discussed about that. Pero ang tinitingnan ninyo, syempre, yung mga makakalaban na rin. No? Kinakargulan na din yung makakalaban. Yes. Sino sa tingin nyo talaga pinakamalakas na makakalaban kung sakali? Grace po. Wala, hindi namin napag-uusapan. Basta palagi lang sinasabi ni Vice President, sino man ang makatapat ko, Secretary Marrojas, si Grace po, si Senator Bongbong, o kaya si Mayor Rodrigo Duterte, nakahanda ako, lalaban ako, at hindi ako aatras. So, wala nang atrasan to. May mga hindi ugong na kasi na sinasabi at merong mga, alam mo na, words from kung saan-saan. May mga ibon na nagsasabi na bukas makalawa daw ay sisibat ang Vice Presidente at maaaring kapag halimbawa ay nag-prosper yung kaso sa kanya sa ombudsman at siya ay manganganib din na maipakulong, ay sisibat daw ang Vice Presidente. Kasi Senator Trillanes lang nagsasabi, no? Kasi narinig ko siya in one of the interviews. Anong posibleng mangyari dito? Pagka nagharap yung kasong yan, posible yan. Malaking posibilidad na tatakbo na yan. Nakasama ko rin naman si Vice President Binay for so long. No? So, tingin ko, alam mo naman yan, palaban yan. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya talaga yon. No? And meron siyang respeto sa batas. No? Abogado yan. May rule of law. Alam din niya kung paano niya sasagutin. Alam niya kung paano siya posisyon. Hindi niya tatalikuran yan, yung responsibilidad niya. At hindi siya tatakbo at hindi siya lalabas ng bansa. Just in case. No? Just in case
magkaroon ng progreso doon sa kaso laban sa kanya. So whether nakakulong siya, tuloy lang ang Tuloy takbo siya. niya. Tuloy siya. Sa pagtakbo bilang presidente. Alam mo naman sa gano'n, lalo pagka gano'n ang scene na Kuya Daniel, di para kang underdog. Ang labas sa'yo, aping-api ka talaga. Medyo mas malakas. Pinagtulungan ka talaga. So you look at it on a positive parang perspective na mas maganda nga yan pag makukulong si VP Binay dahil mas makakakuha kayo ng maraming boto. Is that it? Hindi naman. Mas maganda pa rin yung... Ikaw naman. Kuya naman. Kuya naman. Kasi makakakuha ka ng simpatsya. Di ba? Kita mo, Trillanes, nanalo, di ba? Kahit na nakakulong. Hindi naman, Kuya. Mas maganda pa naman yun. Umiikot ka, nangangampanya ka, nakakapagsalita ka sa entablado rather than you're speaking behind bars. Medyo mahirap naman yun. We would prefer it that way na talagang makapagkampanya siya sa iba't ibang lalawigan. So, yung pagiging vice presidente, sino ba talagang magiging vice presidente ni VP Binay sa pagtakbo niya bilang presidente? Isa sa malinaw na binanggit niya, kino-consider, no? I think binanggit niya si Mayor Duterte ba ito? Si meron ding ikaw ang spokesperson. Dapat alam mo yun, di ba? Hindi nga, kaya yun. Well, nung tinanong kasi siya, Mayor Duterte is very qualified in the position. Di ba? Tapos, naging mayor si Bibi Binay, naging mayor din siya. Maganda ang ginawa ni Mayor Duterte sa Davao City. No? And Davao City is I think, nasa ikapitong, in Asia yata, the safest city in Asia ang Davao. So, very qualified for the position. Pero right now, may mga nasa shortlist. No? It's up to the search committee and admittedly and honestly, I'm not a member. I'm not a part of the search committee. Pero sino ang mga nasa shortlist? Duterte? Wala Hindi ko alam talaga. Honestly, yun lang binanggit niya Wala akong kwentang spokesperson. Hindi naman. Hindi search committee yun. Dapat inaalam mo kahit na ikaw magsasalita. Siyempre ikaw tatanungin kahit na search committee yun. Ikaw pa rin tatanungin. Mamaya off the record, sasabihin ko sa'yo. Tamo, di alam mo. Hindi. Hindi, honestly, wala akong alam sa Pero at least merong mga na nabubuo na kung sino talaga naman, yung konkreto. Then by this time, dapat talaga yung running mate sino-solidify na ang gusto lang naman niya dito talagang somebody who will believe in vision, his vision, somebody who's also a team player. Na talagang makakatulong sa kanya at maintindihan. Palagi naman niya sinasabi rito, lalong-lalo na dun sa administrasyon ngayon na dito, pinagmamalaki nila, malaki ang ating economic growth. Magandang ating economic growth, no? Pero yung feedback sa kanyang pag-iikot, marami pa rin ang nagugutom, marami naghihirap, reklamo sa MRT, reklamo dun sa Rice Self-Sufficiency Program, reklamo sa kawalan ng bahay, kawalan ng trabaho, etc. Ito yung natatanggap niya sa lalawigan. At yun importante sa kanya. Pero alam mo, bilang spokesperson, ikaw ngayon ang pinakamagandang exposure. Kasi ikaw ang spokesperson ng una. Diba? Ay, siyempre. Talaga, Kuya, Diba, ikaw lahat ng... Pupurihin mo ko, tapos didikdikin mo rin ako, Kuya. Hindi. Diba, ikaw ang pinakamaganda exposure ngayon dahil ikaw ang spokesperson, diba? Ano ba? Saan ba? Binabasa ko na naman yung tanong mo na yan. Kung saan na naman papunta yan. Saan ka ba? Magsesenado ka ba? O saan ka ba dadali ni VP? Kuya Daniel, hindi ako magsesenado. Okay. I just want to help him. At wala naman kami, honestly, wala kami pinag-uusapan na, pag nanalo tayo, ganun na. Hindi. Gusto ko lang tulungan sapagkat naniniwala ako. Remember, nung media pa tayo noon, pag nagko-cover ako, na-assign ako sa Makati, alas 5 pa lang yan, tumatakbo na yan. Alas 5 pa lang yan. Alas 6 na yan, napupunta na sa mga tayo. Tumutulong talaga. Nakita ko doon sa mama. At dito, walang dull moment. Kahit nasa aeroplano Action ng sakyan. Action talaga. Lahat. So, magandang work ethics. Mag-governor ka? Hindi rin. So, walang elective position kang tatakbuhan? Ngayon, for now, itong 2016. hindi pa namin sinasarado itong sa ito sa bayan ng Cainta, yung usapan sapagkat napakasarap magsilbi. Sa bayan mo, napakasarap magsilbi sa iyong lugar. So sa Cainta, most likely, kung sakaling tatakbo ka, doon ka malalaglag doon ulit. Pa rin ako malalaglag. Pero kung hindi ka tatakbo, pwedeng executive secretary,
O ano bang... Wala eh. Honestly, wala talaga kami pinag-uusapan ni Vice President. Pero syempre, tumulong lang muna. Meron ka ng sinisilip-silip doon. Di ba? Si Kuya talaga. Well, I wish you good luck dahil you will be defending him a lot. And for sure, you will be going around to explain a lot of things. And of course, you will be very visible sa mga susunod na mga panahon. Especially pagka nag-file na, nagpumasok na yung lahat na yan, ito, pati itong mga kasalukuyan nangyayari. And knowing you, you're also a workaholic person. Kaya alam ko na talagang magsusunog ka ng kilay ng gusto dito para ika nga ay maging maayos ng tagapagsalita ng Vice Presidente. And I'm looking forward to seeing you again one of these days. At least ngayon, alam ko na kung sino yung official spokesperson talaga. Huwag kang madadala, babalikan mo ako, ha? Kailangan magbaon ng marami. Nagdala pa naman ako ng notebook, props. Sabi ko, Kuya, maraming itatanong to kasi magaling na journalist. Alam po ninyo, may oras ka pa ba? Oo naman. Alam po ninyo, nung nandun kami sa kabilang station, nasa morning show ako, nasa morning show din si Kuya eh. No, mag-isabay na. Tsaka nagkakasama tayo palagi. Well, anyway, alam ko na dun sa mga ipapaliwanag ninyo ay hindi sapat yung maiksing panahon. Ano? And we will be looking forward na yung lahat ng mga issue ay mahimay. And with you around, I think merong mga paraan para mailatag yung punto por puntong sagot sa bawat katanungan. And I'm looking forward na yan ang ating matalakay sa paghihimay natin ng mga isyung ibinabato sa Vice Presidente. Just one last, Kuya Daniel. Please. I think what is more important with the Vice President now, since 2010, dineklara na niya na siya ay tatakbo. And then after that, siguro nung sunod-sunod na, nag 9 months siya nag-top sa survey. Dito naman nagsimula yung mga allegations sa kanya, inanapan na siya ng butas, tapos orchestrated yung lahat ng mga efforts para to destroy him. What is more important in the end, he has presented himself before the public that he is running for public office. And he's for the top post sa ating bansa, being the President of the Philippines. Then in the end, sinasabi naman niya, it's up to the taong bayan. It's up to public whether they would accept me as a leader in the coming elections. At ika nga, alam mo, expect mo na talaga yun pag nagdeklara ka na. Lahat ng magdedeklara niyan later on, i-expect na din nila that same thing will also happen. And they have to be ready with whatever it is that will come out. Right. Good luck, sir. Thank you. Thank you, Kuya Daniel. Salamat sa pagparito. Thank you. Salamat. Thank you. Nice to see you again. Thank you too. United Nationalist Alliance Party spokesperson Mon Ilagan. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Lozon.